mga mag-aaral na pumunta sa silid aklatan upang kumuha ng aklat na kakailanganin para sa isang aktibidad. Sa gubat na di panalilinang, nagsimula ang buhay ng pamilya ni Kabesang Talis. Mula sa isang masukal na lugar, sinimula nilang gawing taniman ang lupain ito. Sa kabila ng hirap at pagod, nagpatuloy sila sa pagtsatsaga, umaasang darating ang araw na mag-aani sila ng bunga ng kanilang pawis. Tay! Buti na lang, ang kapala ng lupain na ito. Pag matapos na tayo maglinis, pwede na tayo makakatanim. Oo, Tales. Pero tandaan mo, ang sipag at tiyaga ang magdadala sa atin sa magandang buhay. Ama! Inay! Lolo! Naghanda ako ng merienda. Kumain muna tayo. Sige. Ama! Mukhang malapit na tayong matapos sa lupain ito. Oo, anak. Liliban muna ako pang makapaghanda tayo ng hapunan. Sige, anak. Kung kayo Sige. matapos riyan kaagad, sumunod agad kayo. Ama, ang sarap siguro makita ng mga palay na aanhin natin balang araw. Oo, anak. Tama si Ate Julie. Basta't magtutulungan tayo, sigurado magiging maunlad ang taniman na ito. Kumain ka muna. Umuwi muna tayo upang tayo makapagpahinga. Sige. Tara tayo. Ang hirap ng bawat hampas ng palakol at bawat bunot ng damo ay sinasabayan ng pangarap na balang araw magiging kanla ang lupain na ito. Ngunit, hindi nila alam na ang lupain kanilang pinaghihirapan ay unti-unting magdudulot ng matinding suliranin. Parang ang hirap. Ang init. Siya, huwag kang sumuko. Kaya mo to. Kaya ni Lucia. Ako din ay nahihirapan. Gusto ko na din magpahinga. Ano bang kasalanan natin, Tay?
Bakit sunod-sunod na lamang ang mga paghihirap na dumarating sa atin? Ama, kailangan nating dalhin sa bayan si Ina at si Lucia. Baka may makakatulong sa atin doon. Tano, saan natin kukunin ang pera? Halos lahat ng ipon natin naubos sa pag-aaraw ng lupa. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila nailigtas si Lucia. At nang lumaon ang asawa ni Cabezang Talis, ay tuluyan din sumuko sa sakit. At napagkasunduan ng mga kaanak na gawing kabeza di barangay si Talis. Sa kadahilanang ito ang pinakamasipag sa nayon. Sa paglipas ng ilang buwan, ay may dumating na mga frailes sa kanilang lupain. Bakit kayo nagsasaka dito? Hindi sa inyo ang lupain ito. May bagong kautusan mula sa Pura. Simula ngayon, kailangan nyo na magbayad ng buwis sa 20 piso kung nais nyo pang manatili sa lupaing ito. Bigay ko po sa inyo ang hinihingi niyong buwis. Paano natin gagayanin iyan? Tatay, kailangan natin magtiis. Hindi tayo pwede mawala ng lupa. Ngunit, hindi rito nagtapos ang kasakiman ng mga fraile. Makalipas ang ilang buwan, itinaas nila ang buwis sa 30 peso. Walang nagawa si Cabezang Talis kundi magbayad muli, hanggang sa naging 250 peso. Hindi na ito tama. Hindi naman sa kanila ang lupain na ito. Pinaghirapan natin ito mula sa wala hanggat maayos na ang mugirin. Bakit sila ganito sa atin? Anak, huwag ka na may pagtalo sa kanila. Papanganib mo mga fraile. Kung gusto nilang agawin ang lupa natin, ipaglalaban ko ang karapatan natin. Itay, huwag kang magpadalos-dalos. Tano, mga anak, tandaan niyo ito. Hindi dapat natin suwa ang ating dangal at karapatan. Sa kanyang puso, alam ni Cabezang Talis na ang kanyang ipinaglalaban ay hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng magsasaka na inaapi ng mga fraile. Sa kabila ng takot at pangamba, pinili niyang ipaglaban ang kanilang lupain. Kapag hindi pumupunta sa bayan, ay nagbabantay si Talis sa kanyang bukirin. Madalas niyang dala ang baril bilang pananggalang laban sa mga tulisan. Ngunit, dumating ang utos mula sa Gobernador General. Wala nang sinuman ang maaaring magdala ng baril kahit pa ito'y para sa sariling kaligtasan. Napilitan si Talis na iwan ang kanyang baril at magdala na lamang ng palakol. Dahil sa galing ni Cabezang Talis sa paggamit ng baril, natakot ang mga fraile na magpunta o dumaan sa kanyang lupain. Kinakailangan pa nilang magdala ng mga gwardiya sibil upang bantayan sila. Hindi tayo maaaring magpunta rito nang walang proteksyon. Si Talis ay delikado. Baka siya pa ang maging sanhi ng ating kapahamakan. At naganap ang isang hindi inaasahang trahedya. Diyan na siya. Ikaw, Kawilas! Sino kayo? Huwag ka nang magsalita! Anong gagawin niyo sa akin? Huwag ka nang magsalita! Di ka na! Lakad! Saan niyo ako lalagyan? Bilis! Huwag ka nang kumilas! Dinakip ng mga tulisan si Cabezang Talis. Huwag ka nang magsalita! Dali mo na maayos. Anong gagawin niyo sa akin? Huwag ka nang magsalita! Hoy! Hoy! Ikaw, magsasaka! Halika dito! Kapit ka dito! Kilala mo ba ang pamilya ng Cabezang Talis? Magot ka! Kilala mo ba? Oo. Sagot ko, hindi. Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Sabihin mo sa bilis. Anong ginawa niyo sa kanya? Sabihin mo sa kanila na kapag hindi sila magbibigay ng 500 piso. Isang mensahero ang nagdala ng balita sa kanyang Bilis na! pamilya. Bilis na! Julie! Julie! Dinakip nila si Cabezang Talis. Ano? Sinabi nilang kailangan ninyong magbigay ng 500 piso para sa kanyang kalayaan. Kung hindi, pupugutan siya ng ulo sa loob ng 2 araw. Diyos ko, saan tayo kukuha ng 500 piso, Lolo?
Sa kabila ng kanilang takot at kawalang pag-asa, kinakailangan ng pamilya ni Kabisang Talis na magdesisyon. Ang mga alas na ito kung maaari upang matulungan ko ang aking ama na nasa kamay ng mga tulisan. Maaari niyo po ba akong tulungan? Napakaganda ng mga ito, Julie. Kaya kami natin ito ang Mapulit piso bilang kapel. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa aking ama. Bago sumapit ang umaga at araw ng Pasko, ay labis na nalungkot si Tandang Sela sapagkat bukas ay magsisimula na si Julie sa kanyang trabaho. Ang apo ko pinakamaganda at may hugis din nilang mga kamay ay mapapagalitan at mapagsasalitaan sa kanyang trabaho. Huwag kang mag-alala, Lolo. Dahil kapag nanalo si Ama sa usapin, ay hindi ko na kailangan magtrabaho muli. Kung makatulong sa iyo, Ama, maglingkod ka sa akin bilang katulong. Ang salaping kailangan ninyo ay ibibigay ko. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa aking ama. Ano yun?